Alam niyo po ba na sabi ng ating special guest na becoming an author is indeed beyond his imagination. Ang ganda nun, Lowell, ano? Mula sa pagiging radio personality at singer-songwriter, tinahak na rin niya ang mundo ng pagsusulat. Gamit ang kanyang creativity at imagination, naisulat ng ating bisita ang kanyang mga aklat na Take Me Now, Sojourn, at Take My Hand. His novella The Elder and the Rat is featured in the young adult fantasy anthology set in the world of Achaea, based on the Breaking the Scroll trilogy by local author Jane Vergara. Sa ngayon, isinusulat po niya ang kanyang kasunod na libro, kasabay ng kanyang first new adult series. Kasama natin live dito sa Rin Pinoy sa Radyo Magazine po, si CJ Edmonds. Good afternoon po. Welcome po sa Rin Pinoy. Magandang hapon po. Magandang hapon, Sir Lowell and Miss Bianca. I feel honored to be here. At the same time, excited ako nung nakita ko yung invitation. Uy, magkasunod kami ni Sir Dean. Pero narinig ko na yung mga sinasabi ni Sir Dean, bigla akong kinabahan. Sir, gusto po namin itanong kasi kayo po ay radio personality, tapos kayo din po ay singer-songwriter. So talagang ginagamit niyo po yung inyong voice for a living. So paano po kayo, sir, nag-venture into writing naman po? Well, nag-start ako magsulat nung dati pa eh. Kahit kung tayong may bata, di ba? Parang kung anong maisip natin, isusulat natin. Pero hindi ko siya, sabihin natin, sineryoso ang pagsusulat up until 2016 nung ako'y sumali ng isang writing workshop called Strange Lit or Strange Literature. Dito lahat kami ay sabihin nating mostly speculative fiction writers, but at that time hindi ko pa alam at hindi pa ako masyadong namulat sa mundo ng speculative fiction. Basta ang alam ko lang na stories na gusto kong basahin ay ang stories that had magic, stories na mayroong kakaibang nilalang, stories na nakakatakot, at stories na alam mong pinaggamitan mo ng limpak-limpak na imahinasyon para matapos. And then kasunod po nitong workshop, nag-try din po ako ng tinatawag na NaNoWriMo. So sa mga mahilig magsulat, ang NaNoWriMo po ay ang National Novel Writing Month. Ito po ay ginagawa every November. And ito po ay isang movement na nag-umpisa sa Amerika na around the world naman sinusundan ng mahilig makapagbuo ng isang libro with a minimum count of 50,000 words in a month. So, kumbaga parang nahahasa ang iyong pagdidisiplina, nahahasa ang iyong work process sa isang buwan para makabuo ng 50,000. Now, does this mean na pag hindi ka nakabuo ng 50,000, talo ka na? Hindi naman. At least, what it does is nabibigyan ka ng tsansa para maunawaan ang sarili mong proseso kung paano ka maging manunulat. Ako curious ako kay Sir CJ, kung out of all the genres, bakit itong speculative fiction po ang inyong talagang napiling isulat na libro po? Yun nga, parang hindi ko rin alam kung bakit yun talaga ang trip ko eh. Kahit nung bata pa, lahat ng stories na nakakatakot, go ako dyan. Lahat ng mga palabas na nakakatakot, merong pumapatay, merong namamatay, duguan, go ako dyan. Kaya ako yung sabihin natin kakaiba sa pamilya namin. At pati yung mga magulang ko, parang ano ba, wala ka na ba ibang alam na basahin? Wala ka na ba ibang alam na panoorin na palabas, kundi mga ganyan? Sabi ko, hindi ko kasalanan yan. Ang gusto ko eh. Okay, sir. So, kanina po sa ating previous guest kay Sir D, na-mention po niya na nagsisimula po siya sa pagsusulat, sa pagtatanong po nung tanong na, what if? Kayo naman, sir, paano po kayo nagsisimula po kapag kayo po ay magsusulat ng speculative fiction? Ganon din po sa akin. Na-discover ko rin yung super genre na yan sa sarili kong pagtatanong na what if ang magic sa ating society ay katanggap-tanggap? What if ang magic dito sa ating society hindi lang katanggap-tanggap pero normal na ginagamit or parte ng ating pang-araw-araw na buhay? At doon nagsimula din yung naisip ko na kung ganyan,
normal ang magic, paano siya nagiging, paano siya nagbe-benefit sa normal na buhay ng tao? Sino ang mga nakakagawa nito? Sino ang nabibiyaan ng paggamit ng magic? Kailangan ka bang pumunta sa eskwelahan para mag-aral kung paano maging magic user? Or innate na po ito dahil part siya ng, let's say, family tree nyo? Parang ganyan. Okay, sir. So, may pahabol po akong tanong. Kasi kanina natanong din po namin si Sir Dean. Kung ano po ba, sir, yung mas pinagtutuunan nyo ng pansin? World building po ba or character building, sir? I love yung sagot ni Sir Dean na sabi niya, lahat tayo, marami tayong nakikilala sa mundo, marami tayong nakakasalamuha. And so, dyan tayo pumupulot ng idea. Sa akin, dahil gumagawa tayo ng sarili nating mundo, emphasis ko naman is sa world building. Kaya ang sa akin, pagdating sa world building, hindi pwede akong mawala ng cellphone. Kasi andun lahat ng notes ko. Ayun. Pag meron akong naisip na pangalan, meron akong naisip na katunog, meron akong naisip na lugar, wala akong papel, wala akong pen, pero meron akong cellphone, type agad. Oo, sir, 'di ba yung ibang authors or writers nagtatrack talaga sila ng for purposes of clarity and pag parang organize yung mga kwento natin. So, kayo sir, may ganun bukod sa cellphone ba, meron kayong mga talagang sinusulat pa na nagno-notes kayo sa notebook, yung mga traditional way of building the world po? Nag-umpisa ako sa sketch, stenopad. Kasi gusto ko yung stenopad kasi may column siya at may line. Right. So nahihiwalay ko yung thoughts ko. Itong section para sa pangalan, dito lang siya sa column A. Ang para sa lugar, nasa column B. But since ngayon, high-tech na tayo lahat, lahat ay andun na sa cellphone. Doon ko na siya na-organize ang list of names, list of places, but more often than it's just a random list, and doon ako mamimili at doon ako kukuha ng notes pag nagsusulat ako. Oh, okay. So, sir, ano po yung naging inspiration ninyo? Or yung, pwede nyo po ba i-describe sa amin yung inyong naging creative process po sa paggawa po nung Tales from the Dark District series? At itong iba pa nyo pang pong aklat? Yung Dark po, siya ay isang hidden magical community na ang gateway ay sa Malate. Oh. Bakit sa Malate? Hindi ko po alam kung bakit. Siguro dahil at that time na sinulat ko, joy pa ang Malate at gusto nating mabuhay uli. But ang Dark District po ay aking isang homage to the Manila that was and to the Manila that can be. A Manila that knows how to learn from its own history, a Manila that knows its own European roots and excels in it. Dahil ang Dark District ko po, most of the yung kalye ay cobblestone streets, na love ko po ang cobblestone streets. Kaya kung ang mga readers po natin or viewers ay, let's say, na nakapagpunta sa ibang bansa, most especially like in Europe, in Prague or Switzerland, makikita nyo po yung ganyan kasing cobblestone streets. At yun ang kinatutuwa ko. Ang inspiration ko po for the Dark District is yung pagbasa ko sa isang supernatural James Bond series na tawag The Secret Histories by Simon R. Green. Siya po ay taga-UK at since ang James Bond na character ay taga-UK, syempre taga-UK ang manunulat. So siya po ay may maraming mga magical gadgets. Doon po niya tinatapat yung mga assassins at mga sumusugpo sa kanilang bansa. And then naisip ko, bakit siya naisip niyang ganyan iset sa bansa niya? Meron kaya sa atin na ganyang klaseng theme na set naman sa Pinas. So nag-umpisa na yung idea ko doon. And then when I discovered 13 by Budget Tan, doon na talaga nangyari. Sumabog yung isipan ko with ideas, and I saw what Budget accomplished and was trying to do, and he made it sabihin nating possible, and he made it real for readers to experience, let's say, magic the Filipino way. Oo. Ang ano din naman kay Sir CJ,
kumbaga, na-explore niya rin yung other side of him being a writer. Kasi bukod sa pagiging speculative fiction author, na-launch na rin dun sa nakaraang Philippine Book Festival itong kanyang Rhythm and Rhyme. Doon nga kami nagkakilala ni Sir CJ sa PBF eh. Sir, nakikita mo ba ang sarili mo na magsusulat pa ng ibang mga genre pa, gaya nitong literary poetry works or iba pang literary genre in the future? Pwede. Hindi ko isasara yung pinto na para ipagpatuloy yung pagsusulat ng poetry. And like marami sa atin nag-umpisa tayo magsulat ng poetry nung high school o nung college kasi hindi tayo pinansin ng crush natin. Pinansin tayo ng crush natin pero tulala tayo, hindi natin alam kung paano tayo mag-respond. Yung ganyang klaseng scenarios. So at nakikita ko rin lumalakas yung consumption locally for poetry, and I felt na sige, subukan natin to, baka naman magustuhan. So hopefully sa mga taong sumuporta sa gawa natin ng Philippine Manila Book Fair, pagpatuloy pa natin tangkilikin ang mga local authors, especially in the line of fiction as well as in poetry. Okay, sir, So, kapansin-pansin din po yung inyong mga naging initiatives to connect communities, in the industry, katulad na rin po nung inyong podcast series na Urban Fantasy PH. At ang inyong readers group, Anne Rice Philippines. Ano po yung inyong naging inspiration po in starting these projects, sir? Si Anne Rice po ay isang sikat na manunulat sa US. At ang mga sinusulat po niya ay usually vampires, witches, taltos, at werewolves and kakaibang nilalang. So, back to dun sa unang mong question, yun ang the kinds of stories na laging doon ako napupunta. And since para sa akin, she changed the way kung paano ako magbasa, she also changed the way kung paano ako magsulat. I felt na meron din ibang readers sa labas ng komunidad ko na I'm sure fans ng mga sulat niya. So that's why ginawa ko po yung Anne Rice Philippines. And then balik naman dito sa pangalawa, sa podcast, I also felt na as a creator now, mas naiintindihan ko yung mga proseso, yung hirap, yung pagod, at pati na rin of course ang saya ng pagiging isang local creative. And I would like, sana naman, in my own little way, to help spread the word. Hindi lang dito, at para na rin sa ibang bansa. And that's why kaya siya PH at kaya siyang urban fantasy. Ang fantasy po rin ay isang parang subgenre na pasok sa speculative fiction na fantasy siya with magical monsters and mga kaguluhan, pero set in an urban setting, which is dito sa ating mundo na kilalakihan, sa normal world. And since yan naman din po ang trabaho ng isang manunulat, ay magbigay aliw, magbigay entertainment, magbigay aral through our works as fiction by providing fantasy in an urban setting. And since Filipino authors din po ang aking focus, whether you are living here sa Pinas or staying abroad, kaya po ang pangalan ng podcast ay Urban Fantasy PH. Very nice, no? May talagang may initiative din si Sir CJ. Sir, after nito for sure, maraming may inspire pa na magsulat ng speculative fiction or magsimula at least ng kanilang pinakaunang libro na tungkol sa speculative fiction. Sir, ano po yung tips na pwede nyo or na gusto nyong ibahagi or ibigay sa mga aspiring authors ng speculative fiction? Sa akin, I would like to think na every writer begins by being a reader. So, ang pinakaunang advice ko is talagang magbasa kayo. Magbasa kayo ng libro na yung gusto nyong basahin. Hindi dahil pinipilit kayo na ito ang part of the curriculum. Sige, kung part of the curriculum, basahin mo rin. But let's say kung ang kasama sa curriculum mo ay magbasa ng thrillers, pero ang trip mo talaga ay magbasa tungkol about monsters, fine. You can do that. Or kung ang gusto mo ay magbasa ng puro love story lang, yun lang talagang babasahin mo, that's okay. Magbasa ka lang magbasa dahil sooner or later, may idea na mag-hatch na lang sa isipan mo. And pag lagi mong babalik-balikan ang isang idea, then I think it means na kailangan mo rin isulat and flesh out to see kung saan siya pupunta.
Naku sir, maraming salamat po for joining us dito sa Read Pinoy po, sir, why don't you take this chance po, to invite our viewers po to support your books po, your podcast, and other projects in the making po. Maraming salamat first and foremost, Sir Lowell and Miss Bianca sa pag-invite sa akin dito sa Read Pinoy. I would like to invite everyone to continue reading Filipino fiction, Filipino poetry, support local authors and read local, kasi sino pa naman magsusupport sa atin, Correct. kundi tayo rin mismo, hindi ba? And let's say pagka sabihin nating may natutunan ka tungkol sa ating sariling kultura sa pagbabasa at ikay pumunta sa ibang bansa, hindi ba't ikaw din bilang Pilipino ang best sabihin nating best tour guide para sa mga ibang tao na i-present Yes po. ang bansa natin in a good light, in a good way, 'di ba? Kasi let's say kunyari pumunta ka sa ibang bansa, walang may alam tungkol sa Pilipinas, walang may alam, walang nakakasalimuha ng kapwa Pilipino. 'Di ba kailangan ang pinakamagandang asal bilang Pilipino, yun ang una nating ipakita. Naku, So bilang manunulat at bilang reader, feeling ko yun ang mapupulot natin bilang isang creative and bilang isang reader of and supporter na rin of Philippine fiction. naku Sir CJ, maraming salamat Thank po you so for much joining po. us. Maraming Oo. salamat for inviting me. And sa mga hilig magsulat, mahilig magbasa, ipagpatuloy nyo lang yan. Opo. It all starts with an idea at parang halaman yan, kailangan tapat nyo sa araw, Yes. bigyan ukulan ng oras at diligan. Opo. Thank you so much, Sir CJ. Alam mo, Lowen, sobrang nag-enjoy ako sa episode Oo. today. As in, sobrang na-stir up yung imagination ko. Parang gusto ko na rin itry itong new speculative writing, New speculative fiction. Oo, pala. kasi yun nga, unlimited din yung pwede Oo. mong topics na isulat. Kumbaga, sabi nga, sobrang cliche, pero imagination Oo. na natin na At sabi magiging nga nung limit guest natin kanina ni Sir Dean, huwag po kayong matatakot magsulat ng hindi nyo alam. Correct. Diba? Because it all starts with exploring.